Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang Pilipinas sa kasalukuyan ay humahanap ng paraan upang gumawa ng bagong base sa dating kinalalagyan ng Naval Air Station ng bansang Estados Unidos sa Subic Bay sa Zambales. Ito ay upang madagdagan ng aerial surveillance at power projection capabilities ng bansa laban sa China sa West Philippine Sea. Ang bagong base na ito ng bansa na pinaplanong gawin ay upang suportahan ang kapasidad ng ating puwersa na labanan ang mga attack aircraft na aatake mula sa himpapawid. Ang plano na ito ay kinasa mismo ng Philippine Air Force. Napag-alaman na ang pagtatayo ng bagong base sa nasabing lugar ay plano na pala 10 taon nang nakakalipas. Subalit ngayong taon lamang nag-imbita ng mga kumpanya ang ating gobyerno upang magsagawa ng bidding at ituloy ang proyekto. Nahinto ang operasyon ng US Naval Air Station QB Point, Subic Bay International Airport nang pinaalis ang hukbong sandatahang lakas ng Amerika sa Pilipinas noong mga dekada 90. Subalit patuloy pa rin ang pagbisita ng puwersa ng Amerika sa Pilipinas upang magsagawa ng resupply, refuel at mag-repair ng mga barko sa parehong lugar. Ang lugar kung saan dating naroon ang base ng Amerika ay ginagamit din sa kasalukuyan sa pag-deliver ng mga US military equipment sa Pilipinas sa tuwing magkakaroon ng mga pagsasanay at bilateral exercises. Pero dahil sa tensyon ngayon sa pagitan ng China at Pilipinas at sa lumalalang iringan ng mga bansa sa Southeast Asia dahil na din sa mga pinagagawang mga teritoryo, napag-isip-isip ng ating sandatahang lakas na muling buhayin ang base para na rin magkaroon tayo ng maaaring sandigan sa oras na mas lumala pa ang mga mangyayari dahil na din sa strategic location ito na nakahanay sa South China Sea. Unang nagtayo ang Pilipinas ng Naval Operating Base Subic noong taong 2022. Ang isang hektaryang lugar na ito ay dating Hanjin Heavy Industries and Construction Shipyard na ngay pag-aari ng American firm Cerberus na dating pinakamahalagang base ng Philippine Navy. Mula nang ito ay maitayo, ito ay nag-iisa sa Pilipinas na kayang suportahan ng mga serbisyo ng malalaking mga barko ng bansa. Nakitaan ang potensyal ng ating hukbong sandatahang lakas na maging malaki ang tulong ng lugar na ito upang proteksyonan ang ating bansa laban sa mga mapagsamantalang mga bansa tulad na lamang ng China. Nakita din ng Philippine Air Force na malapit lamang ito sa Scarborough Shoal at sa South China Sea kaya madali lamang para sa kanila na ayusin ito laban sa China. Ayon kay Joshua Bernard Espeña, ang vice-presidente ng think tank International Development and Security Cooperation, ang bagong base na ito ay magiging significant leap in the Philippines military's effort to develop joint operations. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, ang Subic Bay International Airport ay mabisang lokasyon para sa mga joint air-sea-land operations sa ilalim ng strategic basing plan. Ito ay upang ma-identify ang mga points sa iba't ibang panig ng ating arkipelago para suportahan ang ating puwersa sa pagbabantay nila sa ating mga teritoryo sa katubigan at ang ating EEZ o Exclusive Economic Zone. Habang pina-finalize pa ang bidding sa itatayong base sa Subic, ang plano ay nagkakahalaga ng nasa $2.5 million na para lamang sa housing and security upgrades. Pero bukod dito ay kasama din sa mga future plan ng proyekto ang paglalagay ng base para sa mga sasakyang panghimpapawid, missile storage at malaking hangar para paglagakan at paglandingan ng mga malalaking surveillance aircraft na lalapag sa naturang base. Ayon din sa plano, maglalaan din ang lugar para maglagay ng isang long-term drone at maritime patrol base. Kung matatandaan noong mga nakarang taon, ang Pilipinas ay makailang beses nakatanggap ng mga surveillance aircraft at iba pang mga kagamitang pangdigma mula sa Amerika alinsunod pa rin sa military modernization program ng bansa. Ang bansang Estados Unidos ay nag-donate sa Pilipinas ng ilang mga surveillance planes habang ang bansang Israel naman ay nagpadala ng mga drones na ginagamit ng ating mga tauhan upang ma-monitor ang mga kaganapan sa South China Sea.
Karamihan sa mga video footage at mga litrato na kumakalat sa internet at napapanood natin sa mga balita na kuha sa himpapawid ng West Philippine Sea ay kuha mula sa Hermes 900 drone. Nakakatanggap din tayo ng mga drone surveillance support mula sa US Army at Marine Corps. Ang 1947 Military Bases Agreement ay nagbigay ng kapangyarihan sa Estados Unidos na humawak ng mga lupain upang gawing base militar sa Pilipinas sa kabila ng pagbibigay ng kasarinlan sa bansa. Kabilang sa itinatag na mga base sa bansa ang Clark Field Air Base sa Pampanga, Fort Stutzenberg sa Pampanga, Mariveles Military Reservation, POL Terminal and Training Area sa Bataan, Camp John Hay Leave and Recreation Center sa Baguio, United States Armed Forces Cemetery No. 2 sa Rizal, Angeles General Depot sa Pampanga, Leyte Samar Naval Base, Subic Base sa Olongapo, Tawi-Tawi Naval Base Angkor sa Sulu, Kaikaw Sangli Point Naval Base sa Cavite, Bago Bantay Transmitter Area sa lungsod ng Quezon, Taong-Pitaw Point sa Palawan, Talampulan Island, Coast Guard No. 354 sa Palawan, Naule Point sa Zambales at Castillejos Coast Guard No. 356 sa Zambales. Ang kasunduan ay may bisa sa loob ng 79 na taon at maaaring dugtungan patay sa mapagkakasunduan ng Pilipinas at Amerika. Nagkaroon ito ng pagbabago noong 1966 na ginawang 25 taon na lamang ang bisa at noong 1979 na inililipat sa Pilipinas ang kapangyarihan sa mga base. Ibinasura naman ng Senado ng Pilipinas ang balak na dagdagan ng taon ng pananatili ng mga base ng Estados Unidos noong Setyembre 16, 1991. Ang US Naval Base Subic Base sa Olongapo, Zambales ang nagiging pangunahing pasilidad para sa pag-aayos ng mga barko, pagpupuno ng supply at pahingahan ng hukbong pandagat ng Estados Unidos. Ito rin ang pinakamalaking overseas military installation ng puwersang Amerikano matapos magsara ang Clark Air Base noong 1991 nang ipasara noong 1992. Ginawa itong Subic Bay Freeport Zone ng pamahalaang Pilipino. Ang Clark Air Base ang dating base ng hukbong himpapawid ng Estados Unidos sa Pilipinas. Matatagpuan ito 3 milya sa kanluran ng lungsod ng Angeles at 40 milya sa hilagang kanluran ng Metro Manila. Nasasakop nito ang 37 kilometro kwadrado at may reserbasyong militar na 576 na kilometrong kwadrado pahilaga. Ito ang kuta ng puwersang Amerikano at Pilipino noong ikalawang digmaang pandaigdig hanggang digmaang Vietnam. Naging pagmamayari ito ng Amerikano mula 1903 dahil sa pinsalang dulot ng pagputok ng bulkang Pinatubo at sa lumalaganap noong sentimiento laban sa mga base militar. Iniwan ng Estados Unidos ang Clark noong Nobyembre 1991. Kasalukuyang ito ng pamahalaan ng Pilipinas at katatagpuan ng Clark International Airport, Clark Freeport Zone at Philippine Air Force. Ang naval base ng Amerika noon sa Subic Bay sa Pilipinas ay minsang itinanghal na isa sa mga pinakamalaking naval base sa buong mundo hanggang sa isarado ito taong 1992. Noong taong din iyon nang magsara ang huling base militar ng Amerika sa Pilipinas matapos magkaroon ng alitan ng dalawang bansa sa presyo ng renta na kailangang bayaran ng una. Nangyari ito matapos ibasura ng Senado ang panukalang tratado na RP-US Treaty of Friendship, Cooperation and Peace na magpapahintulot sa Washington na manatili sa US Subic Naval Base ng 10 pang taon. Ang US Naval Base, Subic Bay ang huling US military base sa Southeast Asia. 32 taon matapos mahinto ang operasyon ng hukbong pangdagat ng Amerika sa Pilipinas, ang tensyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas dahil sa pinagagawang mga teritoryo sa South China Sea ay tila nagiging malaking dahilan ng mga usapin at diskusyon tungkol sa posibilidad ng pagbabalik ng hukbong pangdagat ng Amerika sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, isang pag-uusap ang nagsasabing muling magtatayo ng naval base ang Amerika sa isla ng Batanes na nasa pinakadulong hilagang bahagi ng Pilipinas. Ang pagtatayong ito ay bunga na rin ng Extended Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Pero ayon sa China, ang pagtanggap umano natin ng tulong mula sa Amerika ang siyang magpapalala sa tensyon sa South China Sea. Huwag dapat umanong pagkatiwalaan ng Amerika dahil sa huli ay may mga itinatago itong tunay na layunin sa ating bansa. Ayon mismo sa China, inilalagay umano ng Amerika ang Pilipinas sa malaking problema at panganib at pansariling interes lamang umano ng Amerika ang ginagawa nilang pagpapalakas ng military presence sa Pilipinas. Lalo pa at nakatuon din ang kanilang pansin sa issue ng China at Taiwan. Nauna nang kinumpirma
ni Defense Officer in Charge USEC Jose Faustino Jr. at AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Bacaro na 5 karagdagang pasilidad ang planong itayo ng Amerika. Kung sakaling matuloy ang mga dagdag na pasilidad, madadagdagan ang puwersa ng Amerika sa Pilipinas sa kanluran nito kung saan naroroon ang West Philippine Sea sa hilaga na malapit sa Taiwan at sa hilagang silangan kung saan naroroon ang Pacific Ocean. Una ding iginit ni Faustino na ang mga pasilidad ng Amerika na nasa loob ng mga kampo ng AFP ay hindi mga base militar.